Ansel at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan pala natin kung ano yung dapat na or mas maganda na yung maliit na puhunan or malaking kapital ng puhunan. Para sa akin, my own opinion, lalo pat pasimula ka pa lang sa negosyo at hindi mo pagamay yung pagnanegosyo, hindi mo pa alam yung paano pasikot-sikot, yung mga bagay-bagay na dapat mo gawin para maging successful yung business mo. Start and small capital. And then later on, how many months, mapapansin mo naman na lumalago na yung negosyo mo, dun ka na maghanap ng whether meron kang naitabing pera or meron kang pangkapital, doon mo na simulan ang diskarte, anong dapat na ipuput up mo sa business mo, ano yung kulang, ano yung mas makakakamura ka, kasi alam mo na yung flow ng negosyo mo is maganda yung outcome. Whereas kung yung nagsimula ka ng malaking puhunan, tapos di mo pa alam paano paikutin yung pera mo, paano mo i-handle yung business mo, tapos pag hindi ka nakabawi at hindi ka nakabangon, syempre lugi ka talaga, babagsak ang negosyo mo, saan ka napupunta, pinut up mo na lahat ng pera mo. So mas mainam nang nagsimula tayo sa maliit na puhunan hanggang sa lumago. Tsaka doon mo din masasabi na nagiging successful na yung business mo, kasi nga nakikita mo lumalaki at saka lumalago na yung negosyo mo. Whereas yung malaking puhunan, tapos hindi mo naman napapansin na slowly ka na pala nagdi-decline. So, yun lang naman ang masasabi ko. So, that's my own opinion. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo diskartehan, kung maliit ba ang puhunan na pagsisimulan nyo or malaki ba. Pero based on my own experience, mas maganda lang magsimula ka sa maliit, lalo pat hindi mo pa alam at gamay yung negosyong pinapasukan mo. So, that's it for today and thank you for watching and see you sa ating next vlog. Bye-bye. Have a great day.